Magandang gabi, mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong Webes, garantisadong mabilis lang to. Nagsagawa ngayon ng caucus ang Senado upang pag-usapan sakaling makarating sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa panig naman ng bise, kung magkakaroon man ng impeachment trial, handa silang harapin ito. Narito ang report. Dahil unanimous ang pasya ng House Committee on Justice, uusad na ngayon ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa plenaryo upang pagdebatihan at pagbotohan kung aakyat ba ito sa Senado para sa impeachment trial. Walang tumutol at nag-abstain. 53 mambabatas ng House Committee on Justice ang nagsabing nakitaan ng probable cause ang dalawang impeachment complaints. Ibig sabihin, pag-iisahin na mga ito para mabalangkas ang Articles of Impeachment. We direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. Nagsagawa naman ng caucus o pagpupulong ang mga senador ngayong araw sakaling umabot sa kanila ang Articles of Impeachment. Ayon kay Senate President Tito Soto, kabilang sa agenda ang mga kailangang gawin kung matutuloy ang impeachment trial, kabilang ang schedule at mga paghahanda. Sinabi ni Soto na kung maipapasa ng Kamara ang impeachment sa May 11, maaari itong maipadala sa Senado sa May 12. Posible umanong talakayin agad ito ng Senado sa May 13 at mag-convene bilang impeachment court. Nilinaw naman ng Senate President na wala pang kasiguraduhan ang lahat dahil may pagpapasya pang gagawin ang Kongreso. Sa panig naman ni Vice President Sara Duterte, Quinistyon ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng NBI complaints. Sinabi ng abogado ng bise na kulang sa matibay na ebidensya ang mga paratang laban sa kanyang kliyente. Ang mga ipinakita raw na impormasyon sa pagdinig ay pinili lamang at wala sa tamang konteksto. Anya, ang mga opinyon ay iprinisenta na para raw biglang naging totoo ng ebidensya. Nanindigan ng kampo ni VP Sara na hindi sapat ang mga ito para makabuo ng kaso. Kapuna-puna rin daw ang pagtatangkang iugnay ang kanyang kliyente sa mga isyu laban sa Pangulo na ayon sa kanya ay walang malinaw na basehan. Tila fishing expedition lamang ang naging pagdinig o paghahanap ng ipambubutas kahit wala namang mga patunay. Handa raw silang harapin ang mga aligasyon sa tamang proseso kung saan pagbabatayan ang totoong ebidensya at batas. Maanghang naman ang pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Sa kanyang official FB post, sinabi nitong may nagtatawag na raw para bumoto ang mga congressman pabor sa impeachment kapalit ng pondo para sa distrito. Hindi raw sila matatakot at maninindigan hindi para sa politika kundi para sa taong bayan. Mapangutyang tugon naman ni dating Senador Antonio Trillanes, kung hindi raw ba uurong si Congressman Pulong, bakit hindi raw ito kayang umattend ng impeachment hearing upang ipagtanggol ang kapatid? Hindi raw ba nito itatanggi ang mga milyones mula raw kay Sammy Uy? Sisilipin daw ni Trillanes ang salin ni Kong Pulong. Samantala kahapon din ay nagdesisyon na ang Supreme Court sa issue ng forthwith na ibinasura ang petition for mandamus na inihain para tayuan na agad ng Senado na maging isang impeachment court patungkol sa impeachment case ni VP Sara noong 19th Congress kung saan si Representative Martin Romualdez ang nooy House Speaker at si Senador Chis Escudero naman ang Senate President. Para sa Korte Suprema, ang ibig sabihin daw ng forthwith ay within reasonable time o katanggap-tanggap na panahon. Sinabi ni Attorney Reggie Tongol, former spokesperson ng Senate Impeachment Court noon, na pinatunayan ng Supreme Court of the Philippines na tama ang Senado noon sa takbo ng pangyayari sa impeachment ni VP Sara Duterte. Depensa ito sa naging desisyon ni Senador Francis Escudero na ipagpaliban ang trial habang nakarises noon ng Senado na umani naman ng iba't ibang reaksyon. Giit ni Tongol, mahalaga ang sapat na paghahanda at due process upang matiyak ang patas na paglilitis at tama raw na hindi sila nagpabuli sa public pressure. Bagamat bukas ang French government na tulungan ang Pilipinas sa pagpapauwi sa pugante at dating kongresista na si Zaldico, may mga bagay na tinukoy nilang hadlang. Kung ano yon, alamin sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Hinihingi ni Pangulong Marcos ang kooperasyon ng France at Czech Republic para agad na mapauwi sa Pilipinas
at mapaharap sa mga kasong graft at malversation si Zaldico. Kasunod yan ang kanyang hiwalay na pulong sa Malacanang kasama ang ambassador ng France at charge d'affaires ng Czech Republic kahapon. Ayon sa palasyo, sa pulong, iginiit ni Marcos ang posisyon ng Pilipinas na hindi dapat maging kanlungan ng mga pugante ang ibang bansa. Hiningi rin ng Pangulo ang malinaw na paliwanag kung bakit nakalaya si Ko mula sa Czech custody at nakapaghain ng aplikasyon para sa political asylum sa France. Sa naturang meeting, kinumpirma ni Czech Charge d'Affaires Eva Tenzin na nadetain si Ko sa Czech Republic dahil sa invalid travel documents, bagay na una ng inanunsyo ng Pangulo. Gayunman, hindi na nagbigay ng karagdagang detalye, kabilang kung gaano katagal na nadetain si Ko at kung bakit ito pinalaya. Pero hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic para mas marami pang impormasyon na maibibigay. Ayon sa mga diplomat, isa sa mga hadlang sa pagbabahagi ng karagdagang impormasyon tungkol kay Ko ay ang mahigpit na data privacy at protection rules sa Europe, kabilang ang EU privacy laws na naglilimita sa detalye na pwedeng ilabas ng mga otoridad tungkol sa isang individual na kaso. Kahit si Justice Secretary Frederick Vida na nagtungo na sa Czech Republic ay hindi rin nabigyan ng mas malalim na impormasyon. Si Pangulo ang nakipag-usap at sinabi po niya na dismayado po siya sa nangyari at very unsatisfactory yung naging result. Dahil habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang bansa sa Czech Republic habang nandoon si Zaldico ay biglang naputol ang pagbibigay ng impormasyon. Sa tanong kung posibleng direktang makipag-usap si Marcos kay French President Emmanuel Macron para mapabilis ang pagpapauwi kay Ko, sinabi ni Castro na naiparating na ng Pangulo ang kanyang mensahe na mahingi ang tulong ng gobyerno ng France. Git pa niya walang tinatago ang gobyerno, taliwas sa ilang espekulasyon. Anya, kinilala mismo ng French ambassador na isang pugante si Ko. Sa kabila ng issue, tiniyak na nananatiling matatag ang bilateral relations ng Pilipinas sa France at Czech Republic. Nangako rin ng Pangulo na patuloy na paigtingin ang diplomatic at legal efforts ng gobyerno, kabilang ang pagpapapilis ng extradition agreements at iba pang law enforcement cooperation. Nauna nang sinabi ni Vida na sa kanyang pulong sa Ministry of Justice ng Czech Republic, nagkasundo silang simulan na ang negosasyon para sa mga kasunduang legal, kabilang ang Mutual Legal Assistance Treaty, Extradition Treaty, at Transfer of Sentenced Persons Agreement. Michelle Giliang para sa AllTV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, sunog na itala sa ilang lugar sa Metro Manila at billiards community nagluluksa sa pagkamatay ng billiards patron na si Perry Mariano. Nagluluksa ang Philippine Billiards Community sa pagkawala ng billiards patron na si Perry Mariano matapos itong tambangan sa Quezon City nitong Martes. Sobrang sakit ang naramdaman ni Pool World's #1 Carlo Biado sa pagkawala ni Mariano. Anya, si Mariano ang unang naniwala sa kanyang kakayanan at humubog sa kanya bilang cue artist. Kung hindi raw dahil kay Mariano, wala siya ngayon sa rurok ng billiard world. Naging malaking parte naman ng karera ni Johan Chua si Boss Perry. Ito rin anya ang unang naniwala sa kanya na kaya nitong manalo sa mga international games. Para naman sa anak ni Mariano na si Hadley, isang kanyang ama sa sumuporta, gumawa ng oportunidad at nagbukas ng pinto para sa mga Pinoy bilyaristas. Samantala, patuloy ang manhunt operation ng QCPD para mahuli ang mga sospek sa pagpaslang sa driver at sa haligi ng bilyar sa Pilipinas na si Boss Perry Mariano. Natupok ang 15 kabahayan sa sunog na sumiklab sa Nia Road, Barangay Pinyahan sa Quezon City kaninang hating gabi. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog kung saan mahigit 20 truck ng bombero ang rumisponde para maapula ang apoy. Tumagal na mahigit 1 oras ang sunog bago ito idineklarang fire under control. Ayon sa BFP, nagmula ang apoy sa isang bahay na nasunog na rin noong nakaraan pero walang supply ng kuryente. 71 pamilya ang apektado ng sunog. Agad naman nagsagawa ng validation at assessment para sa kulang pagtugon ang DSWD-NCR. Umabot naman sa ika-4 na alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa May Halige Street, corner Masangkay Street, Barangay 264 sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Ayon sa BFP, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga kabahayan.
Pasado alas 6 ng umaga nang ideklara na itong fire out. Agad naman nagsagawa ng profiling at validation ng mga kawani ng MDSW upang mabilis na matukoy ang mga apektadong pamilya at maibigay ang nararapat na tulong. Sa trending balita, isang gas station sa Parañaque City may pa-open mic kada linggo sa gitna ng krisis sa petrolyo. Sa video ng Petron Anvil East Arcade, makikita ang kanilang mga gas attendants na nag-concert sa gitna ng taas-babang presyo ng petrolyo kada linggo. Ang mga parokyano naaliw sa performance ng mga gas attendants, kaya nakising and dance na rin while waiting. Kinanta ba naman ang mga ito ang upuan ni Glock 9 with matching smoke machine pa on the side. Kaupo, nandiyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Ayon sa pamunuan ng gas station, kada linggo na nila itong ginagawa, mapa-rollback man o may price hike sa presyo ng produktong petrolyo. Maraming salamat mga nanonood sa amin dyan. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako si Ralph Lopez. Magandang gabi.